Sound check. Ha? Yung nakita sa layo. Yun na. Check. Right. Testing mic. Hello. Magandang hapon po sa bawat isa na naabot ng pampalakas tinig na ito. At nais ko pong ibahagi sa inyo ang kabutihan ng Diyos sa aking buhay. Nung ako po ay wala pang pagkakaalala sa ating Panginoon, alipin po ako ng mga bagay na kung saan ay hindi nakalulugod sa harapan ng Diyos na ginagawa. Kaibigan, nais kong sabihin sa inyo na napakabuti ng ating Panginoon sapagkat inabot niya ako ng kanyang mga salita. At nung ako po ay umalis doon sa lugar namin sa Aurora, taga Aurora po ako. Mga kaibigan, dahil po sa mga bagay na kung saan ay aking kinamulatan, ay naroon po na ako'y mayroong malaking katanungan sa aking buhay. Alipin po ako ng bisyo, alipin po ako ng kasalanan, at lalong higit pang mga kaibigan, ako po ay maraming mga relihiyon na pinasukan. Na kung saan mga kaibigan, ang aking nanay po at ang aking tatay ay leader ng aming relihiyon. At dahil sa pagiging relihiyoso ng aking mga magulang, ako po ay mayroong malaking katanungan sa aking buhay sapagkat sa loob ng simbahan mga kaibigan, sila ay maayos na nagsasama at nag-handle ng gawain ng kanilang relihiyon. Pero sa bahay, pagdating sa bahay, nagmumurahan, nag-aaway at kung ano-anong mga salitang hindi maganda ang binibitawan nila sa isa't isa. Kung ano-ano na kung saan po ay dumating sa aking buhay na nagtatanong ako bakit sila yung leader ng aming relihiyon pero ganun ang kanilang mga buhay. At ganun din po, ang aking lola ay leader din po ng isang relihiyon, ibang relihiyon naman ito, at sumasama po ako sa aking lola dahil po sa mga pagkain. At kaya po ako sumasama doon dahil gusto ko rin makita kung ano ang ginagawa ng aking lola. At ang aking lola mga kaibigan, siya yung leader doon sa aming barangay. At kung saan po mga kaibigan, siya po ay pagkatapos po na manalangin doon sa mga pinupuntahan niyang mga tahanan, ay naninigarilyo at nagmumura. At nandun po na mayroong katanungan sa aking buhay na bakit ganun ang aking lola, katatapos lang manalangin ay maninigarilyo at magmumura. Ganun din ang aking mga tiyuhin at mga tiyahin, mga lolo ay naroon din sa ibang mga relihiyon. So marami pong relihiyon ang aking sinubukan mga kaibigan. Subalit ang mga relihiyong ito ay hindi kayang binago ang aking buhay. Sapagkat mga kaibigan, imbis na ako ay mapabuti sa mga relihiyong aking pinuntahan, lalo po akong napasama. At ayaw ko na pong pagiging ang anumang mga relihiyon dahil ito po ay panigiran ako, magbabanggit ako. Subalit maraming relihiyon ang aking pinasok mga kaibigan, at dahil doon lalo akong naghanap kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Hanggang sa isang araw mga kaibigan, ganito, mayroong nangangaral ng salita ng Diyos doon po sa Rosario, sa isang barangay doon sa may sikat kong tawagin, malapit sa EPSA. At sabi po ng nangangaral mga kaibigan, kung ikaw yan kaibigan, isa kang ama ng tahanan, isa kang ina ng tahanan, isa kang kabataan, alipin ng bisyo, alipin ng karamdaman,
Sinubukan mo na ang iba't ibang mga reliyon, subalit hindi mo nasumpungan ang kapayapaan, kagalakan, pagbabago ng buhay. Kaibigan, sabi ng nangangaral, subukan mo ang ating Panginoon. At doon po, simula po noon, May 5, 2002, hanggang ngayon po, masaya po akong lingkod sa ating Panginoon. Sapagkat binago niya ang aking buhay, pinalaya ako sa reliyon na dati ay umaalipin sa akin. At pinalaya din ako sa mga bisyo, alak, sugal, sigarilyo, babae, maging ang panlalalaki. Ay pinalaya ako ng ating Panginoon. Hindi ko po yan ikinakayang sabihin sa inyo mga kaibigan, sapagkat ako po ay pinalaya ng Diyos at masaya po akong ibinabahagi sa inyo na ang Diyos ay nagbabago ng buhay. Ang Diyos ay kayang baguhin anuman ang uri ng buhay na mayroon ka ngayon. Anuman ang kasalanan na umaalipin sa iyo ngayon, kaibigan, kayang baguhin ng Diyos ang buhay mo. At hindi lang mga kaibigan, pinagaling ako sa karamdaman. Nung ako po ay nagiinom, ay minsan nagiinom pa po ako na walang laman ng tiyan. Kaya dumating na ako'y nagkaroon ng acute ulcer stage 3. Sumusuka ng dugo, dumudumi ng dugo. Subalit, dahil sa kabutihan ng Diyos, ay hindi lang ako pinalaya sa kasalanan, sa bisyo at karamdaman, pinagaling din ako ng ating Panginoon. Kaya kung ikaw yan, kaibigan, ganyan ang buhay mo o mas higit pa ang buhay mo, pero naghahanap ka ng pagbabago ng buhay, naghahanap ka ng kapayapaan, kagalakan sa iyong buhay, bakit di mo subukan ang Panginoong Hesus? Tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas, katulad po ng ginawa ko noon. At hanggang ngayon po, masaya po akong ibinabahagi ang kabutihan ng Diyos sa aking buhay. Maraming salamat. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa hapong ito.